Nangangamba ang mga propesor at empleyado ng mga kolehiyo at universidad. Pagsapit kasi ng taong 2016, libo-libo sa kanila ang nanganganib mawalan ng trabaho dahil sa K-12 program. Balita ang hati ni Sherry Ann Torres. Ilang empleyado at propesor ng mga kolehiyo at universidad sa bansa ang nangangamba na mawalan ng trabaho pagsapit ng taong 2016. Tulad na lang ni Professor Flor Delis Abanto na 10 taon na nagtuturo sa St. Scholastica's College. Sa isang kolehiyo kung saan din ako na-connected, ako po ay nasa professional course. Majors po yung tinuturuan namin, hindi po general education. Pati ko po kami, mariretrench, walang maiiwan na full-time faculty teacher sa isang kolehiyong ito, kami pong lahat tanggal. Nag-ugat sa K-12 ng Department of Education ang pangamba ng mga empleyado at profesor, pangamba ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities. Dahil sa K-12, mahigit 85,000 propesor daw ang malamang mawalan ng trabaho hanggang 2020. Sinasabi nga namin, wala talaga mag-e-enroll sa first year college. Dahil yung fourth year, mag-e-enroll na sila sa grade 11. Okay? Pagdating ng 2017-2018, wala ring enrollment sa first year at wala pa ring enrollment sa second year. Sa ilalim ng K-12 program, yung dating 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school, ngayon magiging 12 taon na. Ibig sabihin, pagkatapos mag-aral na isang estudyante sa kindergarten, meron siya dapat na 6 na taong bubunuin sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at panibagong 2 taon sa senior high school. Sabi ni Professor Rene Tadle ng University of Santo Tomas, lampas kalahating milyon incoming college freshmen at mahigit 387,000 sophomore ang mawawala sa mga universidad dahil sa K-12. Ang Department of Labor and Employment o DOLE maglalabas ng guidelines kaugnay sa K-12 program. Nagset po ang Supreme Court of the Philippines na kung ang laws ay isang haka-haka lamang or pangmatagalan pa, ito po ay hindi pwedeng gawing rason para po magtanggal ng isang empleyado. Hindi raw pwede idahilan ng mga paaralan ng K-12 program para magtanggal ng tao. Kung may problema, pumunta raw sa DOLE. Pero dismayado ang mga guro. Babayaran ba ng gobyerno yung tuition nung anak nung teacher o pag wala na siya sa trabaho? Tingnan natin yung possibility na pag lumabas yung implementing rules at yung buong batas ay yung teksto ng buong batas ay mag-file na tayo ng kaso sa Korte Suprema. Sinusubukang bangkunin ng GMA News ang pahayag ng UST, St. Scholastica at De La Salle University. Sherry Ann Torres, GMA News.